at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat, ay tangkiligin nawan sa pag-ibig ng iyong salitang nagkatawang tao, sa napupunan ng mahal na Berhen, at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Padadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon noon na inyong hinahanap, biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatul at dadalisayan niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindig na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating.
Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ang gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, at tumatalima sa utos at tipan. At tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon at ang katotohanan. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Narito kong matulungan sa liganang sambayanan. Halina't kami higaan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Dumating ang oras ng pagkapanganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at ng mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zakaria sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ana, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinagkaisip-isip ito ng lahat at nakaalam. At ang kanilang mga tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Pakibati muna ng inyong mga katabi ng isang magandang gabi. Kasunod ng pagbati natin ay palakpakan muna natin ang Diyos. Mga kapatid, tayo ay nasa huling gabi na ng ating paghahanda sa pagdating ni Jesus, ang Pasko ng Pagsilang. At sana sa ating paghahandang ito, ang magiging bunga na ng ating paghahanda ay isang kagalakan. Hindi sana nawawala sa atin yung galak sa ating puso sapagkat ang inaantay natin ay ang anak ng Diyos, ang kataas-taasan. Hindi sana mapapalitan ng lungkot ang ating kaligayahan sapagkat espesyal ang darating. Kung tayo nga, likas sa ating mga Pilipino, na kapag tayo meron mga bisitang darating, ano bang ginagawa natin? Kapag galing ng ibang bansa o galing ng ibang bayan, anong ginagawa natin? 5 araw pa lamang, naghahanda na tayo sa kanilang pagdating. Anong ginagawa? Naglilinis ng tahanan. Tinatanggal yung mga agiw sa kisame. Yung mga 1 buwang kubre kamang hindi napapalitan, napapalitan. Yung kayo mismo nagtitiis sa plastic na pinggan, pagdating ng inyong bisita, labas yung mga babasagin. Ganun tayo maghanda bilang mga Pilipino. Sapagkat alam natin at gusto nating maging presentable ang daratnan ng ating mga bisita. Yun pang iba, yung kumot ay sinusulsihan. Pero pagdating ng bisita, anong ginagawa? Inilalabas yung mga nakatago sa closet, yung mga amoy mothballs pa. Sapagkat ang gusto natin, sila'y magiging maayos sa kanilang pagdating. Mga kapatid, ang darating na Pasko, si Jesus mismo ang siyang darating. Sana makita ni Jesus na kapag dumating siya, galak ang kanyang mararatnan. Sapagkat si Jesus mismo ang unang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Hindi ba tayo magiging masaya? Anak ng Diyos, ipinagkaloob sa atin. Buhay ang ibinigay para sa ating kaligtasan. Kaya magtatanong tayo, bakit nga ba tayo mga Pilipino, likas sa atin pag tinatanong, ano ba ang diwa ng Pasko? Ano ba ang lagi nating sinasabi? Ang diwa ng Pasko ay pagbibigayan. Magtatanong tayo, bakit? Pwede namang sabihin nating pagmamahalan sapagkat marami ang nagmamahalan tuwing Pasko. Pwede namang sabihin nating kapayapaan. Bakit pagbibigayan? Mga kapatid, sapagkat ang pagkasilang kay Jesus, ang siyang magiging hudyat ng pagbibigay niya ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, kung hindi isinilang si Jesus, na tayong lahat ay alipin pa rin. Kaya panatilihin yung diwa ng Pasko na pagbibigayan. Sana kahit kakaunti, magbigay tayo. Dahil yan ang pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya pwede ba pakisabi sa inyong katabi ang mga katagang ito, magbigay ka. Pangalawang pwedeng sabihin sa inyong katabi ay ganito, huwag kang madamot. Pangatlo, sabihin ninyo sa inyong mga katabi, namamasko po. Mga kapatid, yan, tandaan ninyo ang mga mukha ng inyong katabi. Pagdating ng Pasko, singilin ninyo. Sapagkat sabi ni Father, ang diwa ng Pasko ay pagbibigayan, hindi pagdadamutan. Mga kapatid, tayo nagagalak sa pagtitipong ito. Sapagkat kagalakan ang naging bunga ng pagbibigay ng sarili ni Elizabeth at ni Zacarias sa Diyos. Ano ba ang naging bunga? Nagkaroon sila ng isang anak. Matatandaan nating si Elizabeth ay baog. At ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, si Elizabeth ay nasa 80 years old na nung siya'y nagdalang tao. Sige nga, sinyo dito ang may edad na 80 years old and above. Tas kamay. Merong 80 years old and above? O sabihin natin 70 plus and above. Meron? Ay paano kaya?
kung ang inyong ina, 75 or 80, nagsabi sa inyong buntis siya, ano kaya ang inyong masasabi? Pero mga kapatid, sa pagdiriwang nating ito, ano ba ang naging sentro ng kagalakan nila? Pinagkalooban sila ng Diyos ng biyaya ng isang anak na si Juan Bautista dahil sa pagbibigay nila ng buhay sa Diyos. Ganon din ang inaasahan sa atin. Ibibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Sapagkat sa pagbibigay natin ng ating sarili sa Diyos, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ibabalik sa atin, siksik, liglig, at umaapaw pa na biyaya kapag tayo'y marunong magbigay sa Kanya. Sino bang makakapagsabing pinabayaan siya ng Diyos? Lahat tayo siguro hindi pinababayaan ng Diyos. Sige, example na lamang. Kaninang umaga, most probably pagising ninyo sa umaga, nakapag-almusal kayo. Nung tanghalian, kahit na yung iba'y pakuya-kuya-kuy lamang, nakapagtanghalian din naman. No? Nung hapon, baka nung alas 3 o alas 4, yung iba sa inyo dito ay nakapagkaping barako pa at may kasama pang paborita. Pang sausaw sa kape. No. Eh, yung iba'y nakapaghapunan na. Yung iba naman, pag uwi ninyo sa inyong tahanan, ay most probably, meron kayong hapunan sa inyong tahanan. At yung mga katulad pa naming medyo malusog ang katawan, baka mamayang hating gabi, makapag-midnight snack pa. Kailan natin masasabing pinababayaan tayo ng Diyos? Sapat ang ibinibigay sa atin. Sapat upang ibigay din natin ang ating sarili para sa Kanya. Mga kapatid, 3 mahalagang bagay po ang ipinapaunawa sa atin ngayon kung paanong si Elizabeth at si Zacarias napuspos ng galak. Una, si Juan ang naging kagalakan ng kanyang magulang. Alam natin ang kwento ni Juan Bautista. Matagal na nanghingi ng supling ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sa kabila ng pagiging baog, nanalangin pa din sila ay mapagbigyan ng Diyos. Mga kapatid, kahit itinuring na ng mag-asawa ang kanilang sarili na nasa kadustaan noong wala pa si Juan. Kaya nung dumating ang balita kay Zacarias, hindi siya makapaniwala. Hindi muna siya agad naniwala. Sabi ko nga, sino ba naman ang makapaniwala ng iyong asawa ay baog? Pero mga kapatid, ano ang naging sukli ng pagbibigay nila ng kanilang sarili para sa Diyos? Kinalugdan sila. Naging magalak sila dahil kay Juan. Si Juan ang ipinagkaloob kay Zacarias at kay Elizabeth. Tayo rin mga kapatid, ang bawat isa sa atin, regardless of what is our age, tayo ay mga anak. Paano ba natin maibibigay ang galak sa ating mga magulang? Kung si Juan ang naging kagalakan ng kanyang mga magulang, tayo bilang mga anak, paano natin mapapaligaya ang ating mga magulang? Tandaan natin, ilang taon ba tayong nagpagal sa pandemya? Ngayong taong ito, na tayo'y maluwag na, hahayaan pa rin ba natin na matapos ang Kapaskuhan na hindi malang natin nadalaw ang ating mga magulang? Na hindi malang natin napasaya ang bawat isa? Mga kapatid, itong taong ito ay ibinigay sa atin ng Diyos biyaya upang magdala tayo ng kagalakan, lalo tigit sa ating mga pamilya. Sapagkat ang Diyos ay lagi tayong inaalala. Sa pag-aalala niya, ipinaparamdam niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Ganon ang ipinaramdam ng Diyos Ama kina Elizabeth at kay Zacarias. Pinaramdam niya ang kanyang pagmamahal. Sapagkat inalala din siya ni Zacarias at ni Elizabeth. Ganun daw po, ang taong nakakaalala
ay lubos na nagmamahal. Pero ang hindi na nakakaalala ay hindi na rin daw nagmamahal. Kaya kapag hindi na kayo inaalala, ay ibig sabihin, hindi na kayo mahal. Kaya move on na kung hindi na kayo inaalala. Mga kapatid, pangalawang bagay, si San Juan ang naging kabanalan ng kanyang mga magulang. Pinapakita sa atin ang katauhan ni Juan na hindi lang tayo basta anak ng ating mga magulang. Higit pa dito, tayo'y mga anak ng Diyos na may responsibilidad na ingatan at pabanalin ang ating mga sarili. Ilayo ang sarili sa mga bagay na maaaring pagsisimulan ng ating kasalanan. Mga kapatid, we should be forever blessed in the eyes of God. Tayo ay pinababanal ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may kabutihang taglay. Paano ba natin maibabahagi ang kabutihang ito bilang mga anak? Katulad ni Juan, ipinakita niya sa kanyang ina at ama na siya ay kinalugdan ng Diyos. Ginawa ang lahat, nagpakabuti. Ipinadama sa kanyang magulang ang tunay at tapat na pagmamahal. Ganon din ang inaasahan sa atin sa darating na Pasko. Ipadama ang pagiging mabuti at mapagmahal sa magulang. Pangatlo, si Juan ang naging handa, naging daan upang ang mga magulang niya ay ihanda para sa kabanalan. Inihanda ni Juan ang daraanan ng Diyos at ang unang naihanda niya sa pagdating ng Mesiyas ay ang kanyang ama at ina. Sa pamamagitan ni Juan, mas lalong napatibay ang pananampalataya ni Zacarias at Elizabeth na minsang nagduda sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Mga kapatid, ang ina at ama ni Juan ay matanda na. Marahil noong lumalaki si Juan ay hirap na silang maglakad. Pero dahil sa kanilang anak, naging malapit pa din sila sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng mabuting balita. Tayo nawa ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa bawat isa. Si Juan, naging daluyan ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga magulang. Tayo, bilang mga anak, paano natin ituturing na biyaya ang ating mga sarili para sa ating mga magulang? Paano tayo maging instrumento upang mahikayat ang mga taong nasa ibang landas na sila'y bumalik sa atin? Paano tayo maging instrumento ng tunay at tapat na pagmamahal ng Diyos? Paano tayo maging instrumento ng kagalakan mismo sa ating mga magulang? Mga kapatid, ipinapaunawa sa atin ngayong araw na ito, huling araw ng ating pagsisimbang gabi. Sana, hindi pa huli ang lahat na may padama natin sa ating mga magulang ang labis na kagalakan ng kanila mismong makamtan sa atin bilang mga anak. Mga kapatid, tatlong mahalagang bagay ang pinapaunawa sa atin sa araw na ito. Una, si Juan ang naging kagalakan ng kanyang mga magulang. Tayo rin, maging kagalakan nawa tayo ng atin ding mga magulang. Pangalawa, si Juan ang naging kabanalan ng kanyang mga magulang. Tayo rin, maging instrumento sana tayo ng pagiging banal ng bawat isa. Pangatlo, si Juan ang naging daan para sa kanyang mga magulang. Mga kapatid, tayo rin pinapaalalahanan na maging daan upang ilapit ang mga taong hindi lumalapit sa simbahan, upang maging daan ng kagalakan sa bawat isa. Nang sa ganon, sa pagdating ng Pasko,
maramdaman natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Maramdaman natin ang tunay na kagalakang ipagkakalob sa atin ng Diyos. Harinawa, sa banal na misang ito, ipadama ng Diyos sa atin ang kanyang presensya nang maipadama din natin sa bawat isa ang kanyang lubusang kagalakan na siya ay darating sa ating mga buhay. Muli, isang magandang gabi sa inyong lahat. Habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinisikap ihanda para sa kanyang pagdating. Ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang, sabik sa pagdating ng iyong anak, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan, habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Narito akong inyong abang
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain na ito nagdudulot sa amin ng kaganapan na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagsundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pangimbuhat ng manunubos na namamagitan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunangang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng managaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at makapangyarihan at kapurihan magpasawalang hanggan. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Pangakal sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Pangakal sa Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Emmanuel,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami makapagantay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon, at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya ay dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humaykan taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.